Good morning. This is JL Yagona and welcome to Concept Prime. OFW ka ba? Sigurado ako, kung ikaw ay OFW, umalis ka ng Pilipinas dahil sa mga pangarap mo. Pangarap! Ang dami natin, ang dami sa atin, more on mga OFW, umalis ng Pilipinas dahil sa pangarap. Ano ba yung mga pangarap na naging dahilan bakit mo nilisan ang Pilipinas? Unang-una, dream house. Sigurado ako, may pangarap ka magkaroon ng sariling bahay. Ano pa? Makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Tama? Gusto yun. Makapagtapos ng pag-aaral mga anak, makapagpatayo ng sariling bahay. Ano pa yung mga pangarap, yung mga makaahon sa kahirapan, makaalis sa kahirapan, makausad kahit papano, makapagtayo ng maliit na negosyo kahit papano. Tama, kasi ang hirap na magiging empleyado sa Pilipinas. So kung OFW ka, sigurado ako, isa yon sa mga pangarap mo. Pangalawa, bakit ka ba nangarap? Para kanino? Para saan? Para sa family. Tama? Siyempre tayo as breadwinner, kung ikaw breadwinner ka, nangarap ka para sa family, hindi naman para sa sarili mo lang eh. Kasi nature na natin yang mga Pilipino, nagiging kultura na natin yan na tayo gusto nating tumulong sa pamilya. Ang nangyari pa nga, dahil tayo ay breadwinner, kahit na walang-wala tayo, gusto nating tumulong, gusto nating tulungan yung mga tao na lumalapit sa atin. Ito pa nga malupit, kahit hindi nga humihingi ng tulong sa'yo eh, tinutulungan mo. Tama? Kasi tayo mga Pilipino, ang gusto natin ay makatulong. So, napaka-basic. Nangarap ka para sa family. Tama? Ito malupit. Dahil yung pangarap mo para sa pamilya mo, nagtitiis ka, nagsakripisyo ka dyan sa ibang bansa. Ito ang pinakamalupit sa lahat. Ang tanong ko sa'yo, humanda ka sa tanong ko. Ito ang tanong, handa ka na ba? May ipon ka ba? Kasi kung titingnan mo, yung pangarap mo, may presyo yan eh. Yung bahay, may presyo yan. Yung pag-aaral mga anak, may presyo yan. Sino ba naman ang magulang na ayaw pag-aralin sa maayos, magandang eskwelahan yung anak? May presyo kasi yan. Yung magandang buhay na gusto mo yung kahit mapano ay makaahon, sigurado ako, may presyo yan. Ngayon, yung pangarap na yan, para sa pamilya, ang tanong dito, may ipon ka ba? Kasi dun sa pagpunta mo pa lang sa ibang bansa, nagtatrabaho ka eh. May pumapasok na pera. Ang tanong, may ipon ba? Ulitin ko, pangarap para sa pamilya. Pero, walang ipon. What if nagkaroon ng emergency? Ipon pinag-usapan na, what if nagkaroon ng emergency? Yun yung pinakamalaking question mark ng isang OFW. Ano ang gagawin pag nagkaroon ng emergency? Trabaho ng trabaho, wala kang ipon. Malamang mangungutang. Alam niyo po, sa totoo lang, pag dumating yung emergency, dahil wala kang ipon, isa sa pwedeng mahal mo sa buhay, mawala ng buhay. Huwag naman sana. Pero sabi nga, di ba, meron tayong kasabihan, prevention is better than cure. Pero ang kalimitan or kadalasan na nagiging sitwasyon natin sa Pilipinas, kapag may emergency na, ang ginagawa ay mangutang. Kasi walang ipon. Tama? Kaya kung titingnan mo siya, since nagka-emergency, wala kang ipon, pwedeng isa sa mahal mo sa buhay, mawalan ng buhay dahil sa wala ka pang ipon. Ito malupit. Yung pinaka-una mong dahilan, yung pangarap. Bakit ka nag-abroad? Bakit ka umalis? Para saan ulit? Para sa pangarap. Minsan, yung pangarap na yan, ilusyon na lang. Yung minsan, yung pangarap na yan, wala na yan. Ilusyon na lang talaga yan. Nandun ka na lagi sa survival. Kung OFW ka ngayon, bakit hindi ka magnegosyo? Bakit hindi ka pumasok sa isang negosyo? Bakit hindi ka mag-umpisa sa isang negosyo na pwede mong gawin na ikaw ay nasa abroad? Ikaw ay kung nasaan kang bansa ngayon, pwede mo siyang gawin. Alright? So ngayon, kung may maumpisan kang negosyo na nandiyan ka sa ibang bansa,
sigurado at sigurado, ang pinakamaganda, handi. Kasi bakit? Gagawin mo siya through cellphone. Habang may internet ka, magagawa mong negosyo. Ma-monitor mo yung mga taong may pumasok sa'yo. Ma-monitor mo yung income na pumasok sa'yo. At the same time, gagawin mo ang negosyo, makapag-train ka, ma-educate ka through online. Ibig sabihin, di ka magbayad ng kuryente, wala kang babayaran na tubig, wala kang babayaran ng mga renta, wala at all. Wala kang babayaran pero may negosyo ka na. Pwede ka naman talaga na, coach, pwede naman ako sari-sari store, pwede mo mag-traditional business. Totoo po yun. Pero alam mo ba, yung para lang makapag-umpisa ng negosyo, kalimitan ng mga OFW, nagtayo sila ng sari-sari store habang sila ay nasa abroad. Alam mo nang nangyari? Nung sila ay nasa abroad, ang negosyo na nasa Pilipinas, meron silang katiwala. Minsan magulang, asawa, minsan kapatid. Yun nga lang, ang nangyayari, dahil hindi sila knowledgeable, wala silang skills, wala silang idea, dahil sinabi mo na magtinda sila, nagtinda sila. Kasi bakit? Sinabi mo, breadwinner ka kasi. Pero hindi mo na malayan, yung na-put up mong maliit na negosyo, dahil hindi nila alam ano yung in and outs, ano yung inventory, paano yun iraran, posibleng malugi. O pwede naman, magbayad ka ng tao. Si Inday, bantay ng tindahan. Yun nga lang, yung tindahan na yun, dahil si Inday ay may jowa, pwede bang mangupit si Inday? Pwede bang yung jowa ni Inday nagyoyosi, mabigyan ng yosi? Doon pa lang lugi ka na. Bakit kailangan mo ng negosyo? Bakit kailangan na umpisahan mo ngayon magnegosyo? Kasi alam mo bakit? Etong negosyo na to na ino-offer sa'yo ng taong nag-invite sa'yo, na nagbigay sa'yo ng information dito sa business na to, napakaswerte mo dahil nakita mo to, natagpuan mo to. Dahil itong negosyo na to, ulitin ko, handi. Kahit ikaw ay nasa abroad, pwede kang kumita. Kahit ikaw ay nasa abroad, pwede mo tong maaral. Habang nandyan ka pa, meron ka pang source para mamuhunan, para makapag-start up, pwede kang kumita. Isang malaking oportunidad yun para ikaw ay makapag-umpisa ng negosyo. Kaya kung ikaw ngayon, OFW ka, ikaw ngayon ay nasa ibang bansa, may free time ka, meron ka pang income na pwedeng magiging puhunan para makapag-start sa negosyo, isa lang ang sasabihin ko sa'yo, ulitin ko, kung meron kang pangarap para sa pamilya mo, pero wala kang ipon, at pag dumating yung emergency, itong emergency na to, ito ang pwedeng dahilan. Dahil wala kang ipon, ito yung pwedeng maging dahilan, yung mahal mo sa buhay, pwedeng mawala ng buhay dahil wala kang ipon. At ulitin ko, yung pangarap na dahilan bakit ka umalis ng bansa, magiging ilusyon na lang yon. Dahil ang pagkakaalam ko, kahit gaano ka katalino sa school, hindi mo maibayad yung diploma sa ospital. Sa buhay, diskarte ang kailangan. Hindi po pwede na ikaw na lang, ikaw. Gets mo ba? This is JL Yagono. Ito ang Concept Prime. Ito ang pwedeng maging dahilan para makapag-for good ka. Good morning.